Pwede kang mag-relax sa kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Alam ng Diyos ang mga pagkakamali mo at hindi siya nagugulat dito. Sa totoo lang, inaasahan niya na magkakamali ka. Sabi sa Biblia, God knows what we are made of. He remembers that we are dust. Psalm 103 verse 14 ng Good News Translation. Alam niya kung saan ka gawa kasi siya mismo ang lumikha sa iyo. Hindi titigil ang Diyos sa pagmamahal sa iyo kapag nagkamali ka. Hindi kanya minamahal dahil sa kung sino ka o anong nagawa mo, kundi dahil kung sino siya at kung ano ang ginawa niya. Nilikha ka ng Diyos, mahal ka niya, tapos na ang usapan. Hindi mo pwedeng padagdagan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hindi mo rin kayang bawasan ito. Minamahal ka niya pareho sa mga araw na maganda ang takbo ng buhay mo at sa mga araw na palpak ka. Ang pagmamahal niya ay hindi nakabase sa performance mo. May isang salita sa Biblia para sa ganitong klaseng pagmamahal. Grace. At talagang kamangha-mangha ito. Kahit gaano kalaking kasalanan ang magawa mo, hindi titigil ang Diyos sa pagmamahal sa iyo. Totoo ngang amazing grace. At kapag tinanggap mo ang biyayang ito, pwede kang magpahinga mula sa bigat ng pagkakamali mo at magkaroon ng lakas ng loob na sumubok ulit sa buhay. Siguro ilang beses ka nang lumapit sa Diyos para humingi ng kapatawaran sa parehong isyu. At baka iniisip mo, deserve ko pa ba talaga ang pagmamahal at biyaya niya? Ang sagot, hindi. O baka kumbinsido ka na napagod na ang Diyos sa paulit-ulit mong pagsisikap magbago? Ang sagot, hindi rin. Hindi napapagod ang Diyos makipag-usap sa iyo. Hindi siya kailanman masyadong busy. Kahit ilang beses kang lumapit para humingi ng tawad, lagi kanyang sasalubungin ng bukas ang mga bisig. Baka lumaki ka sa pamilyang laging may kondisyon ang pagmamahal. Siguro nakabase sa grado mo, sa sports o sa mga achievements mo. At kapag pumalpak ka, pakiramdam mo na wala rin ang pagmamahal ng pamilya. Pero pwede kang mag-relax. Hindi ganyan ang paraan ng Diyos sa iyo. Sabi sa Bible, God canceled the debt which listed all the rules we failed to follow. He took away the record with its rules and nailed it to the cross. Galing po yan sa Colossians 2 verse 14 ng New Century Version. Ang buhay Kristiyano ay hindi buhay na walang pagkakamali. Pero pwede itong maging buhay na walang guilt. Naintindihan ng Diyos ang mga palpak mo at minamahal ka pa rin niya. Yan ang amazing grace ng Diyos. Yan ang kabutihan niya para sa iyo. At pwede kang magpahinga sa katotohanan yon. Think about this, my friend. What areas of your life do you struggle to believe
that God's grace covers completely. Sa anong bahagi ng buhay mo na nahihirapan kang paniwalaan na kayang takpan ng biyaya ng Diyos ang lahat? Pag-isipan mo yan. Pangalawa, how does knowing that God's love is not performance-based change the way you see yourself? Paano daw mababago ang tingin mo sa sarili mo kapag alam mong hindi nakabase sa performance mo ang pagmamahal ng Diyos? At panghuli, think about this. What step can you take this week to rest more fully in God's amazing grace? Anong hakbang ang pwede mong gawin ngayong linggo para mas lalo kang makapagpahinga sa kamanghamanghang biyaya ng Diyos? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.